Magandang araw mga ka-DIY, welcome back sa aking channel, Ariel Vlog, Full DIY. For today's video mga ka-DIY, isi-share ko kung paano gumawa ng Calandius oil. Isi-share ko dito sa video step by step kung paano gumawa ng Calandius oil. Ganito siya. Ito. Ito yung tinatawag na Calandius oil. Ito pa yung isa. I-share ko dito sa video mga ka-DIY kung paano yung step by step sa paggawa ng Calandius oil. Pero bago tayo mag-start mga ka-DIY, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe at paki-pindot na rin yung bell button dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload na video. Start na tayo mga ka-DIY. Let's go! Ang sukat pala niyang plates na binubutasan ko ngayon dyan sa video, 4 inches by 3 mm. 4 inches yung lapad niya, 3 mm yung kapal niya. Tapos ang gagamitin ko naman na elbow dyan, 3/4, 1/2 by 3/4 yung sukat ng elbow na inilagay natin doon sa loob. Saka yung inilagay natin na nozzle, 3/4 by 3. 3/4 yung sukat, 3 inches yung taas niya. Ayan, kailangan na natin i-full weld dyan yung nozzle para walang leak, walang lalabas na oil dyan sa ilalim ng chamber. Kailangan naka full weld dyan. Ang pinaka tips ko pala sa pag weld niyang plates, dapat plates lang muna sa kayang elbow. Wag niyo na munang ikakabit yung chamber para hindi kayo mahirapan mag full weld. Mahirap kasi mag full weld kapag nakalagay yung chamber, hindi nyo maisusuot masyado yung. Saka isa pa palang tip sa pag-weld niyang plate sa chamber, dapat nakakabit yung nozzle. Ilalagay nyo na yung nozzle para hindi malagyan ng pinag-weldingan o flux yung pinaka-thread ng elbow na pinagkakabitan ng nozzle. Kasi kung tatamaan niya ng pinag-weldingan yung pinaka-thread ng elbow, yung kinakabitan ng nozzle, hindi nyo na maikakabit yung nozzle kasi sisikip o hindi napapasok yung pinaka-nozzle niya. Kaya kailangan nakakabit yung nozzle bago kayo mag-welding. Ang ginagawa ko naman dyan mga ka-DIY, nagbubutas tayo nung paglalagyan ng 1/2 na pipe na GI pipe para dun sa daanan ng oil. Ayan, nagputo lang ako dyan ng 1/2 pipe na 23 cm. Siya yung gagamitin ko na daanan ng oil. Ayan, ini-weld lang natin para mas dapat ang pagkaka-weld dyan, mas maganda para hindi mag-leak yung oil. Gagawa naman tayo mga ka-DIY ng pinaka-frame o yung pinagpapatungan ng lutuan, yung paglulutuan. Ito, angle bar ito na 1x1. Nakatipid din sa inyo yung kapal kung ano yung gusto nyo yung kapal ng angle bar na gagamitin ninyo. Basta share ko lang yung sukat. Ang gagamitin natin na pagpapatungan ng kaldero o kawali, ito yung sa gas stove. Ito yung sukat ng ito yung pinaka-frame niya, ito yung frame, ito yung paa. Sa paa niya, yung taas 20 cm yung pinakataas. Doon sa gagawin natin paa, 4 na piraso na 20 cm, 4 na piraso na 24 cm. 24 cm, 4 na piraso, 20 cm, 4 na piraso. Yan, welding na natin mga ka-DIY. Let's go!
Ang next step na gagawin natin mga ka-DIY sa paggawa ng Calandius oil, itong magbubutas tayo nitong nozzle or burner kung tawagin. Dito lumalabas yung hangin at ito rin yung nagbibigay ng apoy sa Calandius oil. Dito magbubutas tayo ng 8 butas dito. Gagamitin natin ng 1.5 mm na bala ng drill bit. Tapos ito naman may tanda ko dito. Dito sa taas mabutas din tayo ng 8. Tapos dito sa baba 8. Na ang gagamitin natin 1.5 saka 2 mm. Ito yung pinakataas niya diyan. Kukuha kayo ng sukat na yan. Galing sa taas 2 cm. Mabutas kayo. Simula dito sa taas hanggang dito sa butas 2 cm. Tapos itong butas na ito, dito kayo mabutas sa baba, masukat naman kayo dito. Pag ganun, 2 cm din galing dito sa baba. Ang butas dito 8, gamitan niyo ng 2.5. Dito naman sa taas 1.5, 8. Dito sa pinakatop, yan, 8 din na 1.5 yung gagamitin ninyo. Tapos dito sa gitna 4, 2.5 yung gagamitin natin na bala ng drill bit. Yan. Tara mga ka-DIY, butasan na natin. Pakita ko sa inyo kung paano magbutas. Let's go! Ang gagamitin ko diyang drill bit, 1.5 mm yung sukat niya, yung pinakalaki ng drill bit. Ito naman yung bubutasan natin itong gitna. 4 sa 2, 3, 4. Ang gagamitin natin dyan 2 mm na sukat ng drill bit. 2 mm yung size. Tara, butasan na natin. Let's go! Ang sunod nating bubutasan itong pinakatap. 8 sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 butas. Ang gagamitin natin na drill bit yung sukat, yung size 1.5 mm yung pinakatap niya. Tara mga ka-DIY, butasan na natin. Let's go! Okay na mga ka-DIY, na butasan na natin itong nozzle or burner ng Calandius oil. Yan. Dito sa baba 8 yung butas niyan, 8. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ang ginamit kong drill bit dyan o yung bala ng barina, ito 2 mm yung sukat ng barina na ginamit ko dyan. Ang sukat naman yan galing sa pinakababa. Nakaganyan kasi yan. Ito yung ilalim, ito yung pinakatap. Kung kukuha kayo ng sukat galing sa baba, ayan, 2 cm yung butas galing dito sa baba. Doon kayo kukuha ng sukat. 2 cm na 8 piraso, 2 mm yung butas. Ito naman sa pinakatap niya, yan. Yan yung pinakatap. Ang ginamit ko dyan bala ng drill bit o yung barina, bala ng barina. 1.5 mm. 8 piraso. Hindi siya naka-straight. Naka-slanting siya, nakapaganyan siya. Para maganda yung bigay ng apoy. Dito naman sa sumunod dito. Ang sukat niyan galing, kung kukuha naman kayo ng sukat sa taas din, 2 cm din yan. 8 piraso na bala ng 8 piraso na butas. Na ang sukat ng bala ng barina, ito 1.5 mm ito. Ito yung ginamit natin, 1.5 na 8 piraso na butas. Hindi rin yung naka-straight na pa ganito. Naka-slanting siya pataas para yung bigay ng apoy niya pataas. 8 piraso na 1.5. Dito naman 2 mm, 4 na piraso. Naka-straight yan. Naka-straight ganyan siya.
Dito pala sa baba, ito yung may sukat. Ano ito? Ayan o. Isang straight. Yung sumunod na butas dyan, oil distractor yan, nakatutok sa baba. Yung sumunod, straight. Yung sumunod, nakatutok sa baba. Apat na nakatutok sa baba yung butas. Nakatutok sa pinaka chamber sa ilalim. Apat na naka straight. Alternate yung gawin ninyo para hindi mag-agawan yung hangin, hindi magtamaan. Kasi pag nagtamaan yung hangin sa loob, papangit yung apoy. Ang pinakasukat naman ito, pag nakalagay na itong pinaka end cap nya, yung pinakatakip, 8 cm yung ano niya, yung taas ng chamber. Dito naman yung nakalagay sa ito. Ang taas naman ng chamber nito 9 cm. Tapos yung diameter nito 4 inches or D4 na schedule 40 na GI pipe. Ito yung oil tank na gagamitin natin. Ito, tubular na 2x3 yung lapad niya. Tapos bull valve na 1/4. Ito. Tapos ang ipang didikit natin dito, itong Durasteel na epoxy, steel epoxy.